Magandang gabi po sa inyo lahat. Sa lahat po na galing sa trabaho, pagod gusto magpahinga. Sa lahat po ng mga namimili para sa kanilang Christmas, pasalubong, pamasko sa kanilang mga anak, pamasko sa kanilang mga magulang, pamasko sa kanilang mga kaibigan, kumpare, magdiriwang ng Christmas party sa mga opisina, naghahanda. Alam niyo mga kaibigan, ang pinaka-importante, the essence of this Christmas is walang iba si Lord Jesus Christ. Kung wala si Lord Jesus Christ, wala pong Christmas. Ang ibig sabihin ng Christmas, Pasko, Passover. Yung Passover na ginawa ni Moises sa Israel, na kung saan ay kailangan ng magkaroon ng dugo ang bawat hamba. Dugo ng mga hayop, ng tupa, ng baka, na walang kapintasan, ilalagay nila sa hamba nila para lagpasan sila ng espiritu ng kamatayan. Dahil dumating ang salot sa Ehipto, ay silang palasin ng Paraon. Ang ginawa, binigyan silang salot. Ang pinakauling salot yung mamatay lahat ng mga panganay. Subalit sabi ng Panginoon, Yahweh, sabi niya, lagyan mo ng dugo, ng hayop, ng tupa, ng kambing, ng baka, ng walang kapintasan, ang mga hamba ninyong mga tahanan na may ang bawat tahanan ng Israelita nakatira sa Ehipto. Ginawa nga nila Moises yun, dahil darating ang espiritu ng kamatayan. Nung dumating ang espiritu ng kamatayan para patayin lahat ng mga panganay, nilagpasan po, Passover, nilagpasan po ang lahat ng may dugo sa bawat hamba ng Israelita. Noong nakalagay po ang mga Israelita naghahangin sa paghingi ng tawad, taon-taon, humihingi sila ng tawad para sa kasalanan, pagpalain sila, nag-aalay sila ng dugo, ng hayop, ng walang kapintasan. Pero sinabi sa aklat ang Hebreo, hindi nakasapat ang mga handog, hindi nakasapat ang mga hain, hindi na kinalagdan ng Diyos ang hain at handog ng mga dugo ng hayop, kahit walang kapintasan. Kaya ginawa ng Panginoon, pinag-isa na lang ang handog. Ang inihandog niya, ang walang katapusang biyaya, pagpapala, ang dugo ng banal na Panginoong Jesucristo. Passover! Kapag tinanggap mo si Kristo, lahat ng kasalanan mo, pinatawad na. Ang papalain kayo, ibig sabihin ng Pasko, Passover. Lalagpasan ang mga kasalanan natin, ipapatawad ang mga kasalanan natin. Yan ang ibig sabihin ng Christmas. Marami pong naniniwala sa Christmas na mga relihiyon, mga denomination, INC, mga Methodist. No, hindi sila naniniwala na may Pasko. Pero ang linaw po na alagay sa Isaya, sinilang talaga ang Emmanuel. Sabi sa Isaya, may isisilang na isang sanggol na lalaki, isisilang ng birhen na babae, tatawaging Emmanuel. Ang Emmanuel is ibig sabihin, ang Diyos ay sumasa sa ating, God is with us. Isinila na ang tagapagligtas is born in a manger, sa isang sabsaban. Hindi siya isinilang sa malaking bahay, magandang bahay. Isinilang siya sa kulungan ng mga hayop. Pagpapakita ng isang kasimplihan ng buhay. Isinilang ang isang tagapagligtas, ang Diyos na nagkatawang tao, sa isang manger, sa isang sabsaban, upang iligtas iligtas ako, patawarin sa mga kasalanan. No? Ganyan po ang walang hanggang pag-ibig, ang unending love of our Lord Yeshua, our Savior, our Living God. Unending kindness, walang hanggang kabutihan ng ating Diyos na Ama na sa langit. Sa magitan ng ating Panginoong Yeshua, ng Nazareth, na ating Diyos na nasa kanan ng Diyos nating Ama na sa langit ngayon, na nabubuhay kagari noon ngayon palaman at sagad, ay iniligtas tayo. Ang kailangan lang natin mga kapatid ay magpakumbaba sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Diyos. Dahil kahit ano, kung tayo hindi sumasamba sa Diyos, hindi ka nagdadasal, hindi ka naniniwala, hindi ka nagbabasa ng Biblia, wala pong mawawala sa Diyos. Diyos pa rin siya. Kahit di ka sumamba, kahit di ka magpakumbaba, kahit di ka humingi ng tawad, Diyos pa rin siya.
Kahit kung ano yung pagmamalaki sa Diyos, pero ikaw ang mawawalan. Hindi mo makakamit ang buhay na walang hanggan. Pagpapala, mag-invest tayo sa Panginoon. Pagbasa ka ng Biblia, tumulong ka sa iyong kapwa, dugot. Tanggapin mo si Kristo ang dugot. That is the very requirement. Amen. The Divine Bible, dugot your parents, dugot your family, dugot your neighborhood, dugot your teachers, dugot your students, dugot your parents. Magbigay ka ng kaluguran sa Diyos sa pamamagitan ng pagkagawa ng kabutihan. Ang sabi sa Ephesians 4:32, gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapwa at napapapurihan mo ang Diyos. Ang sabi sa Galatia 6:9, huwag tayong magsama gumawa ng kabutihan at tatanggap tayo ng pagpapala. Ang sabi sa Lucas 6:35, tugod to your enemies, maging sa iyong away, patawarin mo. Patawarin mo ang nanay mo, ang tatay mo kung nagkasala sa iyo. Patawarin mo ang anak mo kung nagkasala sa iyo. Patawarin mo ang kaibigan mo, kumpare mo, anak mo kung nagkasala sa iyo. This is the very meaning of Christmas. Love, unending love ng Panginoon. Binigay niya kayo sa isa niyang bugtong na anak para sa iyo. I-restore ang buhay mo. Kindness, kabutihan loob, magandang loob. Yan ang the very essence of Christmas. Nakakalungkot. Si Kristo ang may birthday, pero ang handa sa pagkainan ay mga wala si Kristo. Nag-aaway, yung handa na, ang handa sikat, beer, gin, pundador. Yan ang mga sikat sa pagkainan. Pasikatin niyo naman si Jesus sa buhay niyo. Minsan nagsasago pa tayo. Dapat ang center of attraction, the center of Christmas is Lord Jesus Christ. Sapagkat siya ang sineselebrate din natin dito ang kapanganakan. Kaya nakakalungkot, sa ating bahay wala si Kristo. Ang nakalagay kay sa bahay natin, bagamat may handa, hindi tayo marunong magpasalamat. Magpasalamat tayo sa Diyos. Buong isang taon, iningatan ka sa pagpasok pag-uwi mo. Buong isang taon, pinagpala ka ng trabaho mo. Buong isang taon, ginigising ka, may maganda ang almusal. May maganda tayong mga pamilya. This is the very Christmas. Unending love of God, kindness, pangatlo, forgiveness. Patawarin mo na lahat na nagkasala sa iyo. Dahil pag hindi ka nagpatawad, ikaw lang maapektuhan. Hindi niya alam na may galit ka sa kanya. Siya tuwang-tuwa, pero ikaw galit na galit pag nakikita mo. Kung sino man yung buot na buot ka. Bitterness, greedy. Tanggalin nyo na ang bitterness. Ibig sabihin ng bitterness, buot. Hindi lang anger. Mas mataas ang level ng bitterness kaysa anger na puput ka. Patawarin mo na yan, makalaya ka. Kung sino man yan nalakit sa'yo, lahat tayo nasasaktan ako, maraming beses na akong sinaktan. Bata pa lang ako, sinasaktan na ako ng marami. Pero pinatawad ko lahat ng nalakit sa akin. Wala tayong magagawa. Pag hindi mo pinatawad, ikaw lang maapektuhan. Pero pag pinatawad mo, ang biyaya, matatanggal ang block, ang hindrance, matatanggal yan, sasawin ng Diyos, humingi ka ng tawad. At pinatawad mo na nagkasala sa'yo. Sigurado ang biyaya pagkapala bumuhos sa'yo. Siguro kaya hindi ka pinagpapala hanggang ngayon. Meron kang galit, meron kang kinabubuutan na tao, magulang mo, anak mo, kaibigan mo, kumpare mo, kung sino man yan. Patawarin mo na yan. Una, ang essence of Christmas, an ending love of God. Matuto tayo magmahal sa Diyos. Mag-invest, matuto tayo magmahal. Puro sarili mo ang iniintindi mo. Ang binagbigay ng buhay sa iyo. Matuto ka magbasa ng Biblia. Ang Biblia is the source of blessing, wisdom. Most of all, Bible is the source of eternal life. Sunod, kindness, pangatlo, forgiveness, patawarin mo na. Magpatawad ka na. Kung sino man yung kinapuputan mo. Sayang yung mga araw, sayang yung mga segundo,
minuto, oras, araw, bawat buwan, taon na hindi ka nagpapatawad. Nakablak at biyaya ng Panginoon. Hindi dumaloy-daloy, hindi ka buod ka, hindi ka na mapapatawad. Pag nagpatawad ka, pang-apat, grace, blessing upon blessing. Pag nagpatawad ka, sa isang kinapopotan mo, kung sino man yung kinapopotan mo sa ginong kinagagalit mo, ang biyaya, pagpapala ay darating sa iyo. Hindi lang sa area na lahat ng area aspect ng buhay mo pagpapalain ng Diyos. Sasamahan ka, hindi lahat ng tao sinasamahan ng Panginoon. May mga tao hindi sinasamahan ng Panginoon. Bagamat sinabi lang, yung Emmanuel, God is with us. Ang Diyos ay sumasa atin. Merong hindi sinasamahan ng Panginoon. Yung mga tao na patuloy na nag-aasik ng kasalanan, yung mga tao na patuloy na nagagalit sa kanilang kapwa, yung mga tao patuloy na lumalapit, na lumalayo sa Diyos. Sabi sa Roma, alam nilang may Diyos, alam nilang may ang utos ng Diyos, pero tinalikuran nila. Alam nila na may Diyos, alam nila may mabuting Diyos, alam nila may utos ang Diyos, pero tinalikuran nila ito. Kaya nagpakasama sila, nakalagay sa Roma, hinayaan sila ng Diyos, sapagkat ito ang kagustuhan nila. Lumayo sila sa Diyos. Huwag kang lumayo sa Diyos. Kapag ikaw ay patuloy na nagkakasala, alam mo may Diyos, alam mo ang utos ng Diyos, pero hindi mo iniintindi, hindi mo inuunawa, ikaw mismo ang nagbibigay ng sumpa sa buhay mo. Ang kasalanan ay sumpa, dala-dala ni Satanas. Pag patuloy kang gumagawa ng kasalanan, gusto ng Diyos pagpalain ka, bigyan ka ng buhay na walang gan. Kaya siya pumunta rito. Para pagpalain ka, bigyan ka ng buhay na ganap at kasi siya sabi sa John 10:10. Nagpunta rito, magnanakaw si Satanas upang manira, mangwasak, pumatay. Yan ang isa, yan ang tatlo, yan ang office ni Satanas. Nagsabi niya, nagpunta rito si Satanas, ang magnanakaw upang magnakaw, pumatay, manira, mangwasak, apat yan. Binawasak niya buhay mo, pamilya mo, trabaho mo, sarili mo, binawasak niya. Pero salamat na lamang sa kasunod na verses ng John 10:10. Ang sabi niya, ngunit nagpunta ako rito upang bigyan kayo ng buhay na ganap at kasiyasya. Kaya nagpunta rito ang Panginoong Jesus. Nakatawang tao siya. Ipinanganak siya sa sabsaban para bigyan ka ng buhay na walang hanggan, una sa lahat. Pangalawa, para pagpalain ka, magtagumpay ka sa buhay na ito. Sapagkat sa mundong ito, itinapon si Satanas pati ang kanyang mga kawan. Nagrebelde si Satanas sa langit. Dahil ibig niya maging Diyos. Subalit hindi pwede. Hindi pwede gumawa ng isa pang Diyos ang Diyos. Nagrebelde si Satanas, ang pinakamagandang anghel sa langit. Ang pinakamagandang Moses. Ang pangalan niya ay Lucifer. Ibig sabihin ng Lucifer, bearer of life. Kaya lang nung nagrebelde siya, pumangit siya, nawala yung kagandahan niya. Pag ikaw patuloy na gumagawa ng kasalanan, papangit ka, mawawala yung kagandahan. Magiging tuyot ka. Ganito ang nangyari kay Satanas. Nung nagrebelde siya, wala ang kanyang kagandahan. The beauty of his face, the beauty ng kabuhan niya ay nawala. Naging tinawag siya sa Satanas. Itinapon siya rito sa mundong ito. Kasama ng kanyang mga kampon, ang kanyang mga minions. Mas marami ang anghel sa atin. Ang mas unang ginawa ng Diyos ang anghel kaysa sa atin, kaysa sa tao. Kaya mas marami ang mga anghel. May mga tinapon ang Diyos. Inuhulog rito sa lupa si Satanas at ang kanyang mga kampon. Ano ang sabi sa Biblia, sa Epeso? Hindi mo kaaway ang asawa mo. Hindi mo kaaway ang kapatid mo, ang nanay mo, kapitbahay mo. Kumpare mo, ang kaaway mo, yung mga pinuno, mga principalities, mga pinuno mo, mga anghel mo na naging demonyo. Kaya may mga tao, bigyan na lang nananaksak, pumapatay. Manood ka ng balita, puro patayan. Nirape niya ang lola niya. Ang nanay niya, sinaksak niya, pinatay niya. Why? Because dito sa mundong ito, itinapon ang si Satanas at ang mga demonyo. Pinapapasok niya sa buhay niya pag patuloy kayong gumagawa ng kasalanan. Patuloy kang nanganganon niya, nakikiapit, patuloy kang nagsasabu. Patuloy kang nilalabanan ng gobyerno. Kaya ang pamalang, pagod na pagod sa inyo, manghuli ang mga
Nagtuturo nga pala ako sa pulis. Ako isang advisory council sa PNP, sa Krami at saka rito sa DOS. Matagal na ako dyan, 2014 pa ako dyan, tinuturuan natin ang mga pulis. Dinala ako ng Diyos sa mga barangay. No? Kailangan kasi ng Panginoon na establish ang kanyang makapangyang banal na salita sa lahat ng tao. Pag hindi i-establish ang kanyang banal na salita, sa bawat tao, mapapahamak ang tao. Kaya marami siyang kailangan ng mga pastor, mga evangelist, to spread, to speak, to preach the gospel para ipakalat. Ikaw na nakaupo, nakatayo. Kailangan mo ang Diyos. Kailangan natin ang Diyos. Ang Diyos! Kahit hindi ka manalangin, uulitin ko sinabi ko kanina, kahit hindi ka manalangin, kahit hindi ka magbasa ng Biblia, kahit hindi mo siya sambahin, Diyos pa rin siya. Hindi siya magbabago. Walang mawawala, Diyos pa rin siya. Tayo ang mawawalan. Yung biyaya at pagpapala na ibinigay rito ng Diyos, no? Na dapat na sa atin, tinatalikuran mo. Isa lang ang kailangan mo, mga kapatid. Sambahin mo ang Diyos. Magpakumbaba ka sa Kanya. Surrender your life to God. And 180 degree, talikuran mo ang kasalanan. Yan po, mga kaibigan, hindi kami nagsasawa. Pagdating mo sa bahay, manalangin ka, humingi ka ng tawad. Simple lang. Pag humingi ka ng tawad, kahit gaano kalaki ang kasalanan mo, kasi laki ng barko, kasi laki ng dagat ang pagpapatawad ng Diyos. Kung kasi laki ng dagat ang kasalanan mo, kasi laki ng mundo ang pagpapatawad ng Diyos. Kung kasi laki ng mundo ang kasalanan mo, kasi laki ng universe ang kabutihan at pagpapatawad ng Diyos. Walang hindi kayang patawarin ng Diyos. Isa lang ang hindi niya kayang patawarin, ang pagsalangsang sa banal na Espiritu Santo. Ano yun? Ang sabi sa theology, dahil ako nag-tuturo sa Bible School, ang sabi ng mga scholars at theologian, yung pagsalangsang sa banal na Espiritu Santo, yung hindi mo paniwalaan, talikuran, ang gospel, ang ebanghelyo ni Kristo, si Kristo mismo, pag hindi mo siya pagtinanggihan mo siya. No, nagkikrib ang Holy Spirit, yan ay siya'y pagsalangsang. Yung ibinigay na kaligtasan sa mundong ito, si Jesus walang iba. Pag yan tinanggihan mo, nagkakasala ka sa banal na Espiritu Santo. Sapagkat si Jesus ay mula sa salita, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa pasimula ay naroon ang salita, kasama na ang Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. Yung salita, nilagyan ang buto, hindi ang ilagay ng laman, walang iba kundi si Kristo. At sabi, He dwelling among us, nakipanayam sa atin, alam niya, ang hirap mo, naging tao siya, napagod siya, nagutom siya, para maranasan niya ang magiging tao, para madama ka. Pero kahit yun, sinakripisyo niya ang buhay niya, inahalay niya ang buhay niya para sa iyo, para sa akin, para sa lahat ng tao. Kahit sino ka, ay iniligtas ka ng Panginoon, pinatawad ka na, binayaran na ng banal na dugo ng Panginoong Hesus ang iyong kasalanan. Ang kailangan lang humingi ka ng tawad. Yung pagtubo ng banal na dugo ng Panginoong Espiritu, sabi sa Hebreo, ito yung walang hanggang alay, handog. Hindi na tatapos to. Kaya humingi ka lang ng tawad, binayaran ka na. Kahit anong kasalanan mo, binayaran na ng Diyos ang kasalanan mo. Pinatawad ka na. At pagpapalain ka. Pagpalain kayo. Ngayong Pasko, matuto tayong magpakumbaba sa Diyos. Tanggapin natin si Jesus bilang Hari. Diyos, tagapagligtas, manunubos mo. Kailangan i-announce mo, i-confess mo. Yan sinabi ng banal na Biblia. Sa Roma 10, kung ipapayag na yung mga labi na si Kristo ay Diyos, maliligtas ka. Future tense. No? Kung ipapayag na yung mga labi. At sabi ng Panginoon, sa John 10:9, sabi niya, ako, ang pintuan ng kaligtasan, ang pumapasok sa akin ay maliligtas. Future tense again. Ito ngayon yun. Walang ibang kaligtasan, walang ibang pintuan ng kaligtasan, kundi si Jesus. Ang liwanag niya sa John 10:9, pareha Roma 10:9, parehas 10:9, John 10:9. Ako ang pintuan ng kaligtasan, sabi ng Panginoong Jesucristo.
ang pumapasok sa akin ay maliligtas. Walang sinabi ron, ang Katoliko, Baptist, Pentecost, Methodist. Walang sinabi ron. Ang sinabi si Jesus, ang kaligtasan ng bawat tao. Kaya ang gagawin mo lang, pagdating mo sa bahay, manalangin ka, sambahin mo si Jesus, at humingi ka ng tawad. Paghingi mo ng tawad, pinatawad na ang kasalanan mula pagkabata hanggang ngayon. Hanggang sa mga darating pa. At sabihin mo, binubuksan ko ang aking puso. Tinatanggap kita bilang hari, Diyos tagapagligtas ko. At ang Diyos ay maghahari sa iyo. Sasamahan ka, ingatan ka, pagtatakumpay ka, pagpapalain ka. Pati lahat ng iyong plano. Maraming salamat po, pagpalain kayong lahat. Lahat na nakaparinig, lahat ang galing na nakaparinig, Jollibee, kumain sa Chowking, namili sa Tutuban. Lahat kayo, namili, kumain sa McDo, namili sa Pure Gold, pagpalain tayo lahat ang mga nakarinig. Palain tayo lahat, palain kayo lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen at Amen.